Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay patuloy na sumaatin sa bawat nagmamahal sa ating Panginoon Diyos at nananampalataya sa Kanya, at patuloy na sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat at tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Ay tanggapin natin ang pangako ng ating Panginoon sa araw na ito, na may pagkaloob sa bawat isa sa atin ang tunay na kapayapaan, kagalangan nagmumula sa Kanya. Higit po sa mga bagay na tinatanggap natin sa araw-araw. Naniniwala ako na lagi tayo nakakatanggap ng mga ayuda, lagi tayo nakakatanggap ng mga blessing, mga pagkain. Katunayan lamang na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. At sa mga hindi nakakatanggap, meron po ba? Mga kapatid, baka meron po tayong mga kapatid sa Panginoon na hindi po masyado nakakatanggap. Ay alalahanin po natin sila. Bawas-bawasan naman po natin yung mga laman ng rep natin diyan. At yung mga tanim natin, baka namumunga na, ay baka pwedeng maambunan yung ating mga kapatid dyan na hindi nakakatikim ng mga gulay. Sana po ay magtulong-tulong po tayo dito sa nararanasan natin ito. At ako naman ay ito lang po ang tangi kong may pagkakalob sa inyo, ang patuloy na bigyan kayo ng mga aral, katuruan na kung saan ay magpapalakas sa inyo sa buhay pananampalataya at magkakalob sa inyo ng pagpapala sa pagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral at naniniwala ako ang pagsama ng Banal Espiritu ay patuloy nating mararanasan sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan na ito. Okay, ang babasahin po natin ay sa Unang Hari 8:37-40. Kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, kumalanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantay ng uod at balang, kapag ang alinman sa kanilang lunsod ay kinubkob ng kaaway, pakinggan ninyo ang kanilang dalangin. Sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang kamay sa paharap sa lugar. Nasaan na? Pakinggan ninyo ang kanilang dalangin. Sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang kamay paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo. Ayan. Pakinggan ninyo sila mula sa langit, sa inyong tahanan, at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa, sapagat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Sa gayon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupang ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Palain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Okay. So itong talata na binasa ko po na ito ay bahagi lamang ito ng panalangin ni Haring Solomon sa pagtatalaga niya ng templo na kung saan ay itinayo niya, tinayo nila. Natapos na kasi yung templo, nagkaroon na ng pagtatalaga o yung tinatawag na blessing. Pinangunahan ni Haring Solomon ang pananalangin. At doon ay mababasa natin ang napakahabang panalangin ni Solomon. Itong ating binasa nito ay bahagi lamang, okay, maliit na portion lamang ng kanyang pananalangin. So kung bakit ito ang aking kinuha na pag-aaralan natin, dahil ito po yung kung saan ay nararanasan natin sa ating buhay. Itong bahay, itong templo na ito na ipinagawa ni Haring Solomon, ito'y bahay dalanginan. Ayan. Pag sinabing bahay dalanginan, sinabi niya, kaya sinasabi niya sa panalangin, Panginoon, kung sila po ay mayroong mga nararanasan na hindi maganda sa kanila, sila po ay pumunta sa templo nito at dumalangin dito, sila po yung tutugunin. Ayan. So yung lahat ng yun, pati yung salot, kung may dumating na salot, sila po yung mananalangin, nakatuon na kanilang paningin dito sa templo na ito. Sila po yung tugunin.
pag kinukubkob na sila nakaway, at sila po yung manalangin dito, tulungan mo po sila. Ayan. So, yun po yung panalangin ni Solomon. Sapagkat ang templo nito ay gagawing bahay dalanginan. Kaya lang, nung panahon ng Panginoong Hesus, nung siya ay pumasok doon sa templo, nakita niya, iba ang ginagawa ng tao. Andoon niya, nakita niya yung mga dami nagtitinda, may mga hayop pa nga, nagtitinda roon, may namamalit ng pera. So, andun yung mga vendor, andun. Naging sentro ng kalakalan yung templo ng ating Panginoon. Napakaraming mga vendor at money changer na nakita ang Panginoong Sus. Kaya pinagtauban niya yung mga lamesa doon. So, nagalit siya. Sabi niya, bakit yun? Ginawa niyo po, gandang magnanakaw ito. Samantalang ito ay ginawa para maging bahay dalanginan. Ayan, may mga church pa ba rito na ginagawang sentro ng kalakalan. Dapat hindi ganoon. Nasa labas ng church, andoon yung napakarami mga kung ano mga binebenta. Ha? Hindi ko alam kung ano yung mga binebenta na yun, Okay. So, isa sa mga dinalangin ni Solomon ay kung dumating na yung panahon na dumating ang salot o yung tinatawag na epidemya, yung panahon ng tagutom at maging pagdating ng kaaway. Kung ang kanyang bayan ay dumalangin, magsisi ng kasalanan at tumingi ng kahabagan, ay pakinggan ang kanilang dalangin. Patawarin ang kanilang kasalanan, ipagkaloob ang nararapat ayon sa kanilang mga gawa, sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kanilang puso. Ayan. So, panalangin ni Solomon ay ito yung siya po'y nagiging tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya nasa tao na yun kung magnanais silang lumapit sa Diyos kapag dumating na yung krisis na ito. Dahil sinabi na nga ni Haring Solomon sa Panginoong Yahweh na kung ang mga taong ito ay dumalangin dito. Kaya nasa tao na yun kung dadalangin sila o hindi. Okay. Alam nyo, kaya ito yung napili kong talata dahil ito yung panahon na kung saan ang ating bayan ay nakakaranas ng isang uri ng salot. Ito yung tinatawag na COVID-19. Nakakaranas ng tagutom ang maraming tao. Kaya nga sila ay dumadaing. Walang dumadating sa amin, ayuda, nagugutom na kami. So, napakarami ko pong napanood sa television kung saan meron ako nakita, nagkakayod ng niyog. Di po ba? At yung niyog na yun, habang kinakayod niya, yun yung pagkain nila dahil wala silang makain. At napakarami na gumagawa ng paraan para hindi magutom. Ayan, so nakakaranas talaga ng gutom, nakakaranas ng salot, nakakaranas ng gutom, at nakakaranas na kaaway. At itong kaaway na hindi nakikita sa bawat lungsod. So, andito po sa Bible. At sinabi nga dito na kung nakakaranas ng salot, nakakaranas ng tagutom, at nakakaranas ng pagkubkob ng kaaway sa mga lungsod, ay hayaan mong kapag sila'y dumalangin sa iyo, o Yahweh, ay tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Di ba meron naman talaga tayong kaaway na hindi nakikita, na talagang lumulusob sa bawat lungsod. Kaya nga, ang ating ginagawa na pananalangin ay doon din sa Diyos na hindi nakikita, na mas makapangyarihan kaysa dito sa kaaway na ito. Kapag ang mga trahedya na ito ay dumating sa ating bansa, walang unang dapat gawin kundi ang tumawag sa Diyos. Yun po yung ating unang dapat gawin. At sa ating pagtawag, lagi nating tandaan, napakahalaga po na sa ating pagtawag, unang-una ay yung makapagsisi ng mga kasalanan. Dahil sa totoo lamang po, kaya nakakapasok ang gawa ng kaaway ay dahil sa kasalanan. Kasalanan ng mga tao, kasalanan ng ating bansa. So, maraming tao ang patuloy na nagkakasala sa Panginoon.
Kaya nakapasok ang gawa ng kaaway sa ating bansa sa mga anong klaseng mga kasalanan, sa mga paglalaban-laban, hindi pagkakaisa, sa mga siraan. Sino-sino ba mga nagsisiraan? Kung sino pa yung mga walang ginagawa, siya pang naninira. Kung sino pa yung hindi kapakinabangan sa ating bayan, sila pa yung madalas na manuligsa. Wala na ba talagang mangyayari na pagkakasundo? Bakit ba talagang may mga tao na ang pangunahing layunin sa ating bansa ay manira? So, hindi solusyon, kundi problema ng ating bayan. So, ganyan po ang nangyayari. Kasi, lagi na lang nasa isip ay magpataasan, magpagalingan, magpayabangan sa politika. Hindi naman yan dapat ang pinaiiral, kundi yung ating mga inelect na mga nasa politika, yan yung ating inaasahan na kung saan ay tutulong sa atin. Pero kung ang nakikita lang natin lagi, puro batikusan, puro siraan, at wala nang makitang maganda sa presidente, ang lahat ng ginagawa para sa kanila ay puro mali. So, ano mangyayari sa bayan natin? Hindi papasok nga ang gawa ng kaaway sa ating bansa dahil sa mga kasalanan na yan. Graft and corruption ay talamak na, no? Talagang hindi na masugpo-sugpo. Hirap na yung ating Pangulo. Paano susupilin ito? Yung namang mga bumabatikos, kaya ibinabalik naman yung sa iba, yung kanilang mga ginagawang ewan ko kung ano yung kanilang ginagawa. Naku, alam na po natin yun. Kung ano yung mga pinagagagawa ng bawat isa. Kung maaari ay matutong magsisi ng kasalanan. Kung alam naman nilang sila'y nagkakasala, magpakumbaba at humarap sa Panginoong Diyos, at baka nga sila ang pinagmumulan ng mga epidemya na ito dahil sa mga kasalanan ng tao. Kung tayo ay hinihipo ng Panginoon at makita natin yung sarili natin na tayo ay patuloy na gumagawa ng pagkakasala, mangyari na tayo ay magpakumbaba at isa puso po natin ang ating pagsisisi na ito. Huwag po natin ipalagay na tayo po ay hindi nagkulang. Ano po? Baka naman lahat po tayo ay nagkulang. Lahat po tayo ay dumulog sa Panginoon. Pagsisiyan ng ating mga kasalanan para mahabag ang Panginoon sa atin. Kasi nawawala na yung tunay na pagsamba sa ating Diyos. Kung sino-sino na kasi ang sinasamba ng mga Pilipino. Ang daming mga sinasamba dito sa sino-sino yung mga sinasamba. Iba, pera na sinasamba, di ba? Karir na ang sinasamba, kayamanan na ang sinasamba, karangyaan. So, napakarami na sinasamba rito Nawawala na yung tunay na pagsamba sa Diyos. Mga kapatid, tayo po yung mag-isip-isip. Ano po? Pakita po natin na tayo ay sa Diyos lamang sumasamba. So, huwag na tayong gumawa ng mga kung ano-anong mga bagay na sinasamba, pinaniniwalaan. Daming mga hinihipo-hipo ng mga swerte-swerte, doon na umaasa, hindi na sa Diyos. Pangalawa, dapat mato tayong humingi ng kahabagan sa Diyos. Ito po yung dapat nating gawin sa panahon natin ngayon. Hindi po yung mga bangayan sa Facebook. Ang dami po nating nababasa na bangayan sa Facebook. Dahil ang laki na nga po ng problema ng ating bayan. Ang laki po ng problema na kinakaharap natin. Tapos ang mga ipopost pa natin mga bangayan, mga siraan, at mga alitan. Naku, away dito, away doon. Hindi naman tao ang kaaway natin dito kundi yung COVID, no?
Ito po yung ating kaaway, yung kaaway na hindi natin nakikita. So bakit hindi natin idulog sa Panginoon na mawala ng lahat ng ito para mawala na yung mga kaisipan natin na bakit sila ganito, bakit kami pinabayaan, bakit kami napakarami po nating mga nababasa sa Facebook na wala pong tigil ang bangayan, pataasan, pagalingan. Hindi po tayo nagpapagalingan dito, tayo po ay nagmamahalan at dapat nagbibigayan. Hindi rin nating kailangan awahin yung mga frontliners, no? Dami kong nakikita na talagang nakikipagbarilan pa sa mga frontliners at talagang mga lumalaban pa, no? At meron namang talagang pasaway na alam namang bawal, pagpipilitan pa. Alam na nga hindi pwedeng pumasok, pagpipilitan pa. So napakarami mga kababayan natin at na ang yayabang sa mga salitaan at talaga namang nagpapakilala kung sino sila. So, hindi po dapat ganyan ang umiral sa atin sa panahon ngayon. Dapat matuto tayong igalang yung mga nagpapakahirap na nga, yung mga frontliners na yan halos hindi na nga nila makapiling yung pamilya nila. Mapalad po tayo, tayo nasa bahay lang, kasama po natin yung pamilya natin. Yung mga frontliners na yan, gaano na kalaki ang oras nila na makasama yung kanilang mga pamilya. Tapos, aawayin pa natin, pagagalitan pa natin, pagtataasan pa natin ng boses, hahamonin pa natin ng barilan, hahamonin natin ng suntukan. Ano? So, nakakaawa naman po yung mga tao na kung saan ay nagmamalasakit sa atin. At talagang inaayos yung ating bayan para matapos na nga itong mga nararanasan natin. No, hindi po natin kailangan na ipakita na tayo ay mas mataas kaysa sa kanila. Sabi ni Haring Solomon, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa. Tingnan nyo ha, sabi ni Haring Solomon, idinalangin niya, ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa. Kaya ang pagbabasihan ng pagtugon ng Panginoon sa atin ay nakabase sa kung ano ang ginagawa natin. Paano kung tayo'y nagpapakita ng ating mga hindi magandang gawain, ay paano tayo tutugunin ng Panginoon? Pero kung ang nakikita sa atin ng Panginoon ay kababahang loob at talagang lumuluhod tayo, humihingi tayo ng habag sa Panginoon, kung ito nakikita sa atin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, edi ang bayan natin ay pagpapalain. Hindi po ba? Kung ang gawain natin ay pagpapakita na tayo ay hindi magandang halimbawa sa mga tao, pinapakita natin ay alitan, bangayan, awayan, siraan, pati Pangulo, sisiraan, hindi na nga nakakatulog halos, ang mga government official natin, sisiraan pa, problema pa ng ating mga government official kung nalampasan ng yung bahay. Napakarami po nating mga hinaing na kung saan ay ang pagtugon ng Panginoon ay ayon sa kung ano ang nasa puso ng tao. Ayan. Ang sabi po dito, ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa, sapagkat kayo lamang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Ayan. Yung puso natin ang tinitingnan ng Diyos sa kanyang pagtugon. Kanina yung mga gawa, ngayon yung ating puso, laman ng puso natin. Kung ang puso natin ay marumi, kung ang puso natin ay punong-puno ng hinanakit, kung ang puso natin ay punong-puno ng galit, kung ang puso natin ay masuwayin sa Panginoon, paanong tutugon ang Panginoon sa ating mga ninanais para sa ating bayan, para sa ating pamilya? Di po ba? So, talagang
makikita natin dito na kailangan po talaga natin na ayusin ang ating puso. Ipakita natin sa ating Panginoong Diyos na ang puso natin ay para sa Kanya lamang. Kung patuloy sa pagsuway, katigasan ng ulo, pagrereklamo, alitan, at pagbatikos, kung ito ang laman ng puso ng mga tao, paanong tutugunin yung ating mga dalangin? Kaya panahon na para magkaisa sa pananalangin at pagsasaayos ng ating puso upang tayo ay kahabagan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ayusin po natin yung ating mga puso. Ayusin po natin yung ating mga gawa. Simula po ngayon ay ang ipakita natin sa tao na tayo ay mga mabuting Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos. Kung makita man natin yung iba na hindi magandang ginagawa, wag tayo magpakita ng ganoon din dahil naiinis tayo sa kanila o nagagalit tayo sa kanila. Kundi ipakita natin na, Panginoon, ang mga taong ito ay baguhin mo ang kanilang mga puso. Baguhin mo ang kanilang mga gawa. Kung kami pong lahat ay magkakaroon ng pagsasaayos ng aming puso at pagpapakita ng mga gawa na nakalulugod sa iyo, magkakaroon ng himala sa aming bansa. Tutugunin mo ang aming dalangin. Mawawala po ang anumang mga salot na ito na dumating sa amin. Matatapos na ang mga kagutuman na ito at matatalo na namin ang kaaway na ito dahil mas malaki, mas makapangyarihan ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Purihin ng Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Naniniwala ko na meron na naman po tayong natutunan at salamat dahil patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon sa ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang dalangin po namin na sa panahon na ito ng aming mga paghihirap na nararanasan, sapagkat ang bayan po namin ay pinasok ng kaaway sa pagitan ng COVID-19 na ito, ng epidemya na ito. Marami po, Panginoon, ng mga kababayan namin ang nahihirapan, nagkasakit at nagugutom. Marami po sa kababayan namin ang hindi na po alam ang gagawin, ay stress na po sila. At marami na rin pong nangamatay. At marami na po kami mga frontliners na kung saan ay binawian na rin ng buhay. Mga doktor namin, mga nurse namin, ang mga frontliners namin, mga MMDA, ang mga sundalo, mga pulis, ang mga barangay officials, ang mga nasa pamunuan ng bayan namin, O God. Ang lahat pong ito, O Diyos, ay nagpapakahirap, nagsasakripisyo para sa ikaayos ng aming bayan. Dalangin po namin na magkaisa po kami at magtulungan, magpanalanginan sa lahat ng aming mga nararanasan. Panginoon, dalangin po namin na pangunahan mo kami ng Banal Espiritu, pagharian mo kami ng iyong kapayapaan, kagalakan at mataas na uri ng aming pananampalataya. Dalangin po namin na ang kalakasan at patnubay pag-iingat sa mga frontliners nito, O God, ay maranasan nila. Lord, ingatan mo po sila, huwag mong hayaan na mahawa po sila. At dalangin po namin ang mga doctor, nurse namin ay bigyan mo ng karunungan, kaalaman at patuloy na hipuin mo ang kanilang buhay, balutan ng iyong banal na dugo ng iyong proteksyon upang sila ay patuloy na makadama ng iyong pagsama, kalakasang espiritual ay patuloy mong ipagkaloob sa kanila. Dalangin po namin na kami naman po na nasa mga tahanan ay patuloy na dumalangin, magkaisa sa pananalangin ng bawat pamilya, sapagkat ito lamang ang tangi namin magagawa, ang patuloy na ilapit sila sa iyo, O Diyos, na sa gayon ang protection mo, ang patnubay mo, pagsama mo ay patuloy nilang maranasan. Maging aming Pangulo, O Diyos, ang pangalawang Pangulo, ang mga senador, mga congressman, cabinet members, dalangin po namin na patuloy mo silang samahan, ingatan, bigyan ng karunan, kaalaman, at patuloy na madama ng bawat sa ang kanilang
pagtulong sa mamayan na ito na patuloy na naghihirap. Dalangin po namin na pagkaisahin mo sila sa pagtulong sa pagsasaayos ng bayan namin ito at pagsugpo sa epidemya na ito. Salamat po, Panginoon, dahil inaasahan po namin na sa aming pananalangin ito, itutugunin mo ang aming mga dalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. To God be the glory. God bless you more.